Niyo yung mga balita natin gaya kahapon kung saan inaprubahan na nga ng Kamara yung 200 pesos daily across the board wage increase para sa mga manggagawa lalo na sa pribadong sektor. Alamin natin kung ano nga bang masasabi nitong ating panauhin ngayon at alam ko naglabas din ata ng statement o ng panawag o ng babala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP tungkol dito sa inaprubahan. Pero ang alam ko, inaprubahan pa to pero hindi pa ito isang batas, tama? Hindi pa ito batas, ito ay nasa may both houses of Congress pa lang para maimadali. Kaya ngayon yung balita ni Selly kanina. Nasa linya ng ating komunikasyon si Professor Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Prof. Sunny, magandang tanghali. Daryl Justin po, DWIC LU Channel 23. Magandang tanghali. Sana nakapagpananghalian na kayo. Happy New Year. Ayan, Happy New Year. Happy New Year, Prof. Ikaw ba, Prof? Nakapananghalian na. Ako mamaya pa. Hindi pa. Pagkatapos nito. Ayun. Prof, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin sa oras na ito. Alam ko, masarap mag-munggo pag Friday pero inuna mo muna kami para mapag-usapan natin itong inaprubahan ng Kamara na 200 pesos na daily across-the-board minimum wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito po ba isang welcome na development po ba sa inyo? Ano po bang take ninyo dito? Naku, welcome sa maraming levels. Ang unang-una, kung may patupad yan, medyo malayo pang lalakbayin yan kasi kailangan i-reconcile sa Senate version, kailangan pirma ng Pangulo. Pero welcome siya kasi una, kung may patupad siya, malaking ginhawa yan sa mga manggagawa. Kulang na kulang pa rin pa sa kailang pangailangan. Pero sa mahabang panahon na hindi nagbibigay ng mataas na dagdag sahod yung mga regional wage boards, malaking may tutulong yan. Pero ikalawa, higit pa doon, maliban sa may kagit na ginhawa, na-establish, may kailangan talaga yung regional wage board. So kung hudyat yan na pag-redisa ng sistema ng regionalization, kung saan, alam niyo ba, mas mababa yung halaga ng minimum wage ngayon kaysa noong 1989. So grabe yun. Kung ito ay panamunang hakbang na ayusin yung iwasang sistema ng tawaran sa Pilipinas, dapat ikatuwa din natin yan. At saka Prof, yun yung gaya na sabi ninyo, parang it's been a long time waiting, hindi lamang dun sa inyo, kundi sa napakarami nating mga kababayan na naghangat na parang taon-taon na lang, ang naririnig natin parang nasa 40 pesos, 50 pesos ata, na wage increase, hindi ba? Sa amin, alam ko bakit hindi masyado nababalita. Kinupit ng Ibon yung halaga ng minimum wage mula 1989 hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, tama kayo, pala pa noon, 10 piso dito, 15 pesos yan, 20 pesos dito. Pero alam nyo ba, kung isusumayin lahat ng mga dagdag sahod na yan mula noong 1989, maliban sa NCR na lumaki ng 4%, bahagya lamang ang halaga ng minimum wage, sa lalalabing 16 regions ng Pilipinas, bumagsak ang halaga ng minimum wage kumpara sa 1989. Kung baga yung magulang mo ay minimum wage earner noong 1989 at ikaw ay minimum wage earner ngayon, mas mababa pa ang inuuwi mo, ang purchasing power mo, kaysa ng magulang mo. So sa amin, talagang kung may patapad tong 200, may wawas to ng bahagya yung problema na yan. Pero yun nga, ang susunod na hakbang pasunod dyan, yung taasan talaga dun sa batay sa pangailangan talaga. At kakailan ng mga employer. Kami, medyo dapat kontrain yung sinasabi yung panakot palagi ng mga employers na hindi kaya. Hindi totoo, hindi totoo yan. Kasi gaya nga nun, Prof, ito nga, naglabas nga daw kasi ng babala itong ECOP, itong Employers Confederation of the Philippines, na sinasabi nila, counterproductive daw ito. Well, doon na tayo sa pinakadahilan nila dahil sinasabi nga nila na malulugi naman daw yung mga employers dito sa 200 pesos na wage increase. Ano nga ba ano pa magiging implication sa kanila na itong 200 pesos? Parang feeling ko naman maliit lamang ito sa kanila. Hindi po ba? Ang sobrang liit. Alam nyo, sanang sabihin ng gobyerno dyan, ng DOLE o sino man, hindi sa maglabas kayo ng pahayag, ilabas na yung mga financial statements nyo. Ipakita nyo na hindi nyo kaya. Ako, that was just my personal take. Nasabi ko nga yan, 200 pesos na yan. Parang sa panahon ngayon, saan ba nakakarating ang 200 pesos? Parang yung iba nga dyan, pamasahe papunta pa uwi na nga lang. Tapos yung maaring baon nila, isang baon na nga lang, isang ulam na nga kakainin Hindi naman talaga. Kung usipin nga ng bigas yan, 4 na kilo lamang ng bigas yan Pero doon sa tanong nyo kanina, pinakamahalaga yun Kung sinasabi ng ECO pa hindi nila kaya,
magpakita sila kahit na ilang mga negosyante na hindi talaga kaya. Kasi kung pagbabatayin yung survey ng PSA na sakop ay halos 40,000 establishmento sa buong Pilipinas, micro, small, medium, large, sa lahat ng sektor ng ekonomiya. Alam niyo ba, yung 200 pesos, katubas lamang on average, 11.8% ng tubo nila. So sa amin, pati sa micro-enterprises, pinakamabigat, relatibo, pero kakayanin, 15% lamang ng tubo ng micro-enterprises, yung 200 pesos na across-the-board wage increase. So sa amin, walang batayan at all. Sabihin ng ECOP na counterproductive kasi magkakatanggalan. Hindi. Tataas ang presyo ng bilihin. Hindi. Malulugat ng sasamang negosyo nila, hindi rin talaga. So sa amin, dapat tabulaan na natin yon yung pinaplasing sinasabi ng ECO. But kung may batayan sila, nag-attend ng ibon ng mga congressional hearings sa mga regional wage boards. Promise po, ni isang beses sa manakarang dekada ng pag-participate namin dyan, ni isang negosyante nagpakita na kanilang financial statement at sabihin, hindi namin talaga kaya. Opinion lamang, haka-haka lamang ang in-express nila. Tsaka parang, ewan ko, baka ako lang pasintabi na baka masyado din nagpe-play safe. Kasi gaya nito, Prof. Sani, may sinabi nga daw na pagka ito nasabi daw ang Pilipinas na may pinakamataas na minimum wage sa Southeast Asia, posible daw na magtaboy ng mga investor. Ang nasabing panukala na 200 pesos, parang talaga ba? Yun yung tanong, parang talaga ba? Hindi, una kailangan linawin yun. Yung sahod naman, nababayaran ng mga kumpanya, dependent sa gano'ng produktibo yung mga manggagawa at magkano kikitain nila. Ngayon, una, hindi totoo na ang Pilipinas ay may pinakamataas sa sahod dito sa Southeast Asia. Unfortunately, hindi pwede isuma yan kasi nga sa dami ng regional wage boards natin, yung wage levels natin, hanggang kumulang 400 yata yan across sa mga sectors. Pero kung susumahin yan, hindi pinakamahal o pinakamataas ang sahod ng Pilipinas. Pero ikalawa, mas mahalaga sa amin, kailangan ba maging batayan yung kagustuhan ng dayuhan sa bibigay mong sahod sa iyong manggagawa? Di ba responsibility ng gobyerno at ng ekonomiya magbigay ng sapat na kita para sa kanyang sarili manggagawa? Exactly. Sa amin, kung sabihin na talakot, takot ng dayuhan dyan, yung ekonomiya naman hindi para sa dayuhan Di ba? Ekonomiya ng Pilipinas, dapat para sa Pilipino. Ikatlo, sa totoo lang, kung gusto ng gobyerno pa rin na makikait ng mga dayuhan, kung yung mga Pilipino natin ay bigyan ng sapat na suporta, maging malusog, protektibo, mataas yung kaalaman sa kanilang trabaho, pupunta pa rin yung mga dayuhang pamumuhunan. At tignan niyo yan, yung mga bansa na pinakamaraming dayuhang pamumuhunan, mataas ang pasahod nila kasi produktibo din ang kanilang manggagawa. So huwag nila itabalikat sa manggagawa na tanggapin yung mababang sahod para suporta ng tubo na mga kumpanya tulad na sa ECOP at iba pa. Hindi yun makatwiran at hindi ganong klase ekonomiya dapat ang itinataguyod ng ating gobyerno. Para sa Pilipino naman dapat ang ekonomiya, hindi para sa dayuhan. Kumbaga, ako lang naman, Prof, parang additional na nga lamang yun na mas maganda na sa atin mismo nagsisimula na maipangat muna natin yung sariling atin. Ngayon, pag may investor na pumunta sa atin, it means, for me lang, it means we're doing a good thing. Mas mahihikayat pa sila regardless kung magkano yung ibibigay nila. Oo. At actually, itong hindi sinasabi ng mga tulad ng ECO kung mataas ang sahod ng mga Pilipino, kung mas malabok yung merkado ng mga dayuhan na pupunta dito, mas mahihikayat sila dito Kasi ang habol ng dayuhan, hindi naman mababang sahod. Ang habol nila, kita, di ba? Kapital yan negosyante. Kapital ang habol nila, kitang at tubo habol nila. Ngayon, kung mas malawak ang merkado ng Pilipinas, dahil mas mataas ang sahod ng mga manggagawa, dahil maraming trabaho, kasi meron tayong pambansang industriya, at mataas ang kita nila kasi produktibo na sa industriya, malawak na merkado yan na pwedeng pagkakitaan ng mga dayuhan. At para sa amin, pupunta pa rin yung dayuhan dito kung kikitain sila either sa pagbebenta sa Pilipino mas may kaya or may kikitain sila kasi produktibo at mataas ang kakayanan ng mga manggagawa natin. So dapat din ang approach, di ba? Hindi yung isasagad na yung sahod para lang papuntin yung dayuhan dito. Parang maluktot. medyo mali Tsaka parang nasisipa tayo doon. Pero ito naman, Prof, meron na lang ako dalawang katanungan Pero ito na nga, balikan natin yung 200 pesos dahil sabi nyo nga kanina sa pagsisimula ng kwentuhan natin, welcome addition sa inyo to, yung 200 pesos daily across the board wage increase. Pero yung sa sitwasyon natin ngayon, Prof, sapat na ba ang 200 o sa tingin ninyo dapat meron pa?
Ay, naku, kulang na kulang talaga. Sa aming huling computation sa Ibon, yung family living wage, yung average na kailangan sa pamilya ng 5, hindi lamang sa NCR, sa buong Pilipinas, nasa 1,200 more or less a day. So sa amin, itong binibigay actually na wage hike, sa pagkaalam na nabinasa namin yung substitute bill, hindi siya actually nagdag sa minimum wage eh. Pareho pa rin yung minimum wage. Ang sinasabi lang sa batas na yon, across the board, bigyan ng dagdag ng 200 piso. So actually, hindi pa nga siya minimum wage hike eh. Dagdag kita lang sa mga manggagawa. At sa amin, kaya panimulang hakbang labang yan. Kasi pagkatapos sabihin 200 na to, quits na dun eh. Kumbaga yung madarating ng mga taon, walang, unless i-legislate uli, hindi actually madadagdagan ng 200 pesos pa yun. So sa amin, kailangan dagdag sa minimum wage. Higit sa lahat, dapat family living wage at the national level. Kumbaga, wag na yung pagbangga yung mga region na iba mataas ang sahod, iba mababa. Totoong iba yung presyo ng bilihin, pero kung susumahin yung presyo ng bilihin, upa, kuryente, pagkain, pamasahe, more or less umaabot siya ng roughly 1,215 pesos. At sa amin, paghahawakan namin yun na yun ang kailangan talaga ng isang pamilya ng 5 sa Pilipinas para mabuhay na hindi maluho, pero medyo may antas naman ng stabilidad at dignidad. Ayan. Alam mo, Prof, gaya mo at gaya ko, iisa lang ang hangarin natin. Mas mapaginhawa ang buhay, lalo na ng mga kababayan natin na dun lang sa medyo maliit ang kinikita na mas maganda nga nagkakapantay-pantay as much as possible para mas maging productive at mas ma-inspire pa lalo yung ating mga kababayan na una, magtrabaho, pangalawa, mamuhunan, hindi na sa labas ng bansa, kundi dito na lang din sa sariling atin, hindi ba? Ang galing. Alam nyo, sobrang well said. Sa amin yan ang pangarap din namin. Sa amin ang pangarap ng gobyerno. Kasi sa totoo lang, pwede tayo mangarap. Pero may talagang kakayanan, rekurso, otoridad, at kapangyarihan para ipatupad yan. Yung gobyerno talaga eh. Kasi hindi yan pag-asa sa gobyerno na hindi lang responsibilidad. Yan ay paghingihan sa gobyerno na kanilang obligasyon sa mamamayang Pilipino. Kaya pagdating sa bayo, halalan, vote wisely. Huwag tayo magkasa sa makalumang pag-iisip ng mga makalumang politiko. Payo din yun ng lahat ng mga kababayan natin na gusto nga daw ng pagbabago. Prof, pwede ka na po mananghalian eh. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na inilaan niyo po sa amin at sana sa mga susunod na araw na may pagkakataon makapag-usap tayo kami paunlakan niyo pa rin po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Happy Friday po, Prof! Happy Friday, happy weekend din. Tawag lang kahit kailan. Maraming salamat po. Yan po ang Executive Director ng Ibon Foundation na si Professor Sunny Africa. Balitang Bayan!